balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mahigit pisong dagdag sa presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Department of Health iniactivate na ang surge capacity plan sa gitna ng tumataas na mga kaso ng leptospirosis. Roll out ng ASF vaccination planong simulan ng Department of Agriculture sa Martes. Bayan ng Lobo, Batangas, uunahin sa bakunahan. Mga Pilipino sa Lebanon hinihikayat ng lumikas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Una sa ating mga balita. Abiso sa mga motorista, makalipas ang ilang linggong rollback, may namumurong oil price hike na posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya na langis, maaaring tumaas ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 90 centavos hanggang mahigit sa piso ang posibleng maging dagdag sa presyo ng langis at 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos naman na patong sa presyo ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod na naman ng lumalalang geopolitical tensions sa Middle East, dagdag pa ang paghupa ng inaasahang recession sa malalaking mga bansa. Simula na ngayong araw ang 3-weekend suspension ng operasyon ng LRT-1 kung saan walang biyahe ng tren mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City hanggang Baclaran sa Pasay. Inaasahang maapektuhan nito ang mahigit 200,000 mananakay ng LRT-1 kada araw ng weekend. Para hindi maabala mga pasahero, naglabas ng commuter guide ang Light Rail Manila Corporation o LRMC para sa alternatibong public transport ng sasakyan ng mga commuter na makikita naman sa kanilang social media sites. Kami po ay nakipagtulungan naman, nakipag-coordinate kami sa LTFRB, sa DOTR, LRDA, LMDA, sa local government units para pag in-implement namin itong suspension of service ay maayos, lahat ay ma-inform, and then meron silang alternative modes of transport. Posibleng magkaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente ang Meralco sa Oktubre. Kasunod dito ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission sa kanilang application to adjust rates. Ang hininging dagdag singil ng power distributor ay bunsod ng pagtaas din ng halaga ng kuryenteng nagmumula sa natural gas-fired power plants. Sa pagtaya ng ERC, nasa 66 pesos ang inasahang increase sa monthly bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan. Ayon naman sa Meralco, wala pa silang final consumption para sa rate hike. Mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor sa panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa isinagawang latest survey ng Octa Research Group. Batay sa latest tugon ng masa survey, lumabas na 57% ng adult Filipinos ang hindi sumusuporta sa pagsasabatas ng divorce sa Pilipinas. Karamihan sa mga hindi pabor sa divorce ay mula sa Luzon, sinusundan ng Mindanao, Metro Manila at Visayas, habang 39% naman ang sang-ayon na gawin itong batas sa Pilipinas at may 7% na undecided. Isinagawa ang survey mula sa 1,200 Filipino adults mula June 26 hanggang July 1 ngayong 2024. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang pagbahang dulot ng bagyong Karina at epekto ng habagat, kung saan umabot na sa 523 ang mga bagong kaso ng leptospirosis nito lamang nakaraang Agosto.
Kaugnay nito, sinuguro naman ng Department of Health na sila ay nakatutok sa mga ospital para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ipinag-utos na ng Department of Health o DOH ang pag-activate ng surge capacity plan dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng leptospirosis. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ito ay gaya ng ginawa sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI kung saan ginamit ang ilang pasilidad ng ospital at ginawang lepto ward dahil sa dagsa ng mga pasyente. Binigyang diin naman ni ASEC Domingo na may sapat na hospital beds at wards ang mga ospital para asistehan ang mga kababayan nating tinamaan ng sakit na leptospirosis. Now, yung sinabing activate yung surge capacity plan, pag sinabi pong surge, kung dati ang isang ospital ay sabihin na natin sa 100 kama, 10 lamang yung nakalaan para sa leptospirosis, niladagdagan po yan, no? Tinataasan, nagiging 20 o kaya 30. Sa tala ng DOH mula August 8 hanggang August 13, matapos ang pagbahang dulot ng bagyong Karina at epekto ng habagat, sumampa na sa 523 ang mga bagong kaso ng leptospirosis. Mula sa mahigit 500 mga kaso, 81% ng mga tinamaan ng sakit ay pawang mga matatanda, habang 19% naman ito ay mga kabataan. Bukod dito, umabot na rin sa 43 ang bilang ng mga namatay sa leptospirosis at karamihan sa mga ito ay mula sa Metro Manila. Kaugnay nito, plano nang mapag-usapan sa susunod na pagpupulong ng Metro Manila Council ang pagbalangkas ng ordinansa kaugnay sa pagbabawal sa paglalaro sa tubig baha. Layon ng hakbang na maiwasan na ang pagdami ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng daga. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaantabayan na ang pagdating sa Pilipinas ng nasa 2,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever na donasyon mula sa supplier ng Department of Agriculture. Bukod dito, target namang masimulan ang emergency vaccination rollout sa darating na Martes, kung saan uunahin ang bayan ng Lobo, Batangas. Ito ang balita ni Joan Nano. Posibleng dumating na ngayong araw ang nasa 2,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever na gagamitin para masimula na ang emergency vaccination rollout nito. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target nila na masimulan ang pagbabakuna sa darating na Martes, kung saan uunahin ang bayan ng Lobo, Batangas. Isa ito sa mga lugar sa probinsya na nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa epekto ng ASF. Ayon kay Secretary Laurel, importante ang agarang pagbabakuna upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa supply at pagkaubos ng mga lokal na baboy. Well, there is a chance, no, if we do not vaccinate as soon as possible and save the number of pigs, then there will be a shortage of local pigs. But of course, there is always the option of importation, no. At of course, ayaw ko mag-import as much as possible. We are talking about the vaccine. It has to be emergency practice. We cannot dilly-dally because talagang mauubos yan. And it will spread, as you know, nandito na yan sa Mindanao. Nandito na yan sa Luzon. Sa tala ng Batangas Provincial Government, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 300 mga farms sa Batangas ang apektado ng ASF, habang may 10 mga bayan na rin ang nagdeklara ng state of calamity. Nauna na ring inianunsyo ng DA na mayroong nasa 10,000 doses ng ASF vaccines ang inaasahang darating sa August 23. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya ng dating customs officer na si Jimmy Guban. Samantala, inaasahang iimbitahan sa susunod na pagdinig ng House Quadruple Committee ang mga idinadawit na personalidad sa pagpupuslit ng iligal na droga sa magnetic lifters noong 2018. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Kwinestyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay lalo na't na-contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Tinawag namang hearsay o chismis ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun ang mga pahayag ni Guban. Lalo na't wala naman ang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents o naging consignee man ito. Samantala, iimbitahan naman ang mga personalidad na binanggit ni Guban sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mabigat ang aligasyon ni Guban na may nagpapalusot ng mga iligal na droga sa customs. Anong motibo? Bakit nagbago ang iyong desisyon? No? At nag-recant ka ng iyong statement. Ang sabi naman niya, gusto niyang magkaroon ng totoong hustisya dahil napilitan siyang sabihin yung mga hindi dapat niyang sabihin. So, kaya doon yun ang pinaka-point na nagulat. No? Apparently, there seems to be a pressure nung siya ay tumistigo noon na kung saan, naging dahilan para din siya ikulong. Umaasa rin ang kongresistang mapatutunayan ang ugnayan ng illegal POGOs, drug-related killings at illegal drug trade sa ginagawang investigasyon ng House Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi papayagan ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na galugarin ng mahigit sa 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Itinanggi rin nila ang aligasyong panunuhol ng kanilang leader sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lane Moreno. Why would we allow that to happen? Paano kung hindi na sila aalis? Hindi talaga namin sila i-allow na hindi kami mag-consent na papasok yung 1,000. Grabe naman, 1,000? Oo. Ano ba si Pastor? Terorista? Oo. Na kailangan mo ng 1,000 o 1,500 na katao. Hindi terorista kaya hindi kailangan ng sandamakmak na mga pulis. Ito ang maring tugon ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa hirit na inspeksyon ng Davao Police sa kanilang compound sa Buhangin, Davao City para hanapin at hulihin ang puganteng si Apollo Kibuloy. Kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang compound si Kibuloy. Papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo.
because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, maituturing itong harassment kaya hindi nila ito papayagan. Iginiit rin ni Attorney Torion na hindi maaaring piliting sumuko ang kanyang kliyente sa kabila ng panawagan ng pulisya at iba pang opisyal ng pamahalaan. I can't require my clients to surrender. Who am I? I am just a glorified agent. I am a lawyer. And under the rules, I am mandated to protect their rights. It's not within our description of job responsibility to require our clients to surrender. Di naman aming desisyon yun. Una nang hinimok ng PNP at ng Department of the Interior and Local Government ang KOJC na isuko na lang ang kanilang leader. May ipinakalat na ring wanted posters at nag-alok pa ng 10 milyong pabuya para sa ikauhuli ni Kibuloy. Samantala, plano naman ng KOJC na maghain ng reklamong libel laban sa dati nilang miyembro na si Arlene Stone. Kaugnay ito ng aligasyong namimigay umano ng suhol si Kibuloy sa ilang public official, kabilang na si NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao. We are contemplating of filing libel charges against her because she was insinuating that my client is also corrupt, that we are giving payouts to certain public officials, which is certainly not true. Una nang iginiit ni Albao na imposible ang paratang ni Stone dahil wala na ito sa Pilipinas nang maitalaga siya sa NBI Region 11 noong 2022. Itinanggi rin itong may nakukuha siyang pabor mula kay Kibuloy at sa KOJC, bagay na sinang-ayunan ni Attorney Torion. So it is very unfair for this Miss White to accuse Attorney Archie Albao that he is in effect corrupt, that he is receiving payouts. I was even ashamed. I did not give anything to Attorney Archie Albao. Itinanggi rin ni Attorney Torion ang aligasyong scripted ang inspeksyon ng NBI sa KOJC compound noong August 9. It was staged. I don't think so. There was a real search that was conducted. Si Kibuloy at 4 pa nitong kasamahan ay nahaharap sa warrant of arrest dahil sa kasong sexual abuse at qualified human trafficking. Laline Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paninigarilyo at pag-inom ng alak ng isang buntis. Ilan lamang sa mga maaring dahilan ng pagkakaroon ng bingot ng sanggol. At ang regular na check-up sa isang OB-GYN ay mahalaga upang makaiwas sa iba't ibang birth defects. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ang cleft lip at cleft palate ay isang congenital abnormality or sa Tagalog ay mga bingot, no, kung saan ang labi at ang ngalangala ay hindi nagdikit. No? Speech and language delay, impeksyon sa tainga, panghihina ng pandinig, kahirapan sa pagnguya at dental problems. Ilan lamang ito sa mga komplikasyon na maaaring idulot sa mga sanggol na mayroong cleft lip and cleft palate. Ayon kay Dr. Paulo Angelo Katindig, ENT specialist ng Makati Medical Center, hindi isang bagay lamang ang sanhi ng cleft lip and cleft palate. Malaki rin ang kontribusyon ng genetics at environmental factors. Even until now, wala pa rin talagang one specific factor that can contribute to it. Sinasabi po na it's a multifactorial or maraming factors, no? But one is genetics. Sinasabi na pwedeng nasa lahi. Number 2, pwedeng environmental factors, no, such as smoking, yung mga nanay natin na naninigarilyo, yung mga nanay na nakakainom ng alcohol, or minsan yung mga certain medications, no, like yung mga phenobarbital. Yan po yung mga certain components na pwedeng mag-cause. Kaya naman payo ng espesyalista sa mga ina, siguruhing nasa tamang kondisyon bago magbuntis. I would suggest, highly suggest, lalo na sa mga nanay na nasa kanilang first trimester na ugaliin po talaga na mag-follow up sa kanilang OB, no? Para po, yes. Or kung talaga pong nagpaplano silang magbuntis na mag-asawa at may lahi sila, may mga certain supplements po na ibinibigay, like vitamin B complex per se, is para ma-prevent lang yung mga neural tube defect problem. At para sa iba pang impormasyon ukol sa cleft lip and cleft palate, manood lang ng programang Doctors on TV
ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabalik ang Ito ang Balita Weekend Edition. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong o pamilyang Pilipinong matatawag na mahihirap batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa taong 2023. Sabi naman ng ibang mga survey, higit na mas maraming pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap. Kaya naman ating alamin kung paano nga ba natutukoy ng PSA na talagang mahirap ang isang individual o pamilya sa Pilipinas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Bumaba na sa halos 3 milyon ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong matatawag na mahirap. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa taong 2023. Ngunit malaki ang pagkakaiba nito sa mga datos ng iba't ibang survey groups kung saan hindi bababa sa 10 milyong pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap. Pero paano nga ba nasabi ng PSA na mahirap nga ang mga ito at ano ang ibig sabihin ng pagiging mahirap sa Pilipinas? Ayon sa Republic Act 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act, may tuturing na mahirap ang isang individual o pamilya kung ang kanilang kabuuang kita ay mas mababa kaysa poverty threshold na isang sukatang itinakda ng gobyerno. Paliwanag ni Claire Dennis Mapa, National Statisticians ng PSA, ang national average ng poverty threshold noong nakaraang taon ay umabot ng 13,873 pesos kada buwan para sa isang pamilyang may 5 miyembro. Ito dapat ang minimum na kita para matustusan ang basic food at non-food needs gaya ng edukasyon, pangkalusugan, tirahan, kuryente at tubig, damit at sapin sa paa at iba pa. Kaya kung mas mababa pa sa nasabing halaga ang kita ng pamilya, matatawag o may kukonsidera na silang mahirap. Base sa datos, ang poverty incidence among families ay naitala sa 10.9% nitong 2023. Ibig sabihin, 109 sa bawat 1,000 na pamilya ay matatawag na mahirap sa taong 2023. Ito ang porsyento ng pamilya na ang kinikita ay di sapat upang matugunan ang kanilang minimum basic food and non-food needs sa taong 2023. Kung ibabatay naman sa aktual na bilang, aabot ng halos 3 milyong pamilyang Pinoy o mahigit 17 milyong individual ang maaring matawag na mahirap sa bansa. Ngunit kung food threshold lang o ang minimum na pangangailangan lang sa pagkain ng pamilyang may 5 miyembro at hindi kasama ang non-food needs, kasya ang kita na 9,581 pesos kada buwan noong 2023 ayon sa PSA. Lalabas na 64 pesos lang anila ang kailangan ng bawat individual kada araw. Kung hindi, tatawagin ang individual o ang pamilya na food poor. Ang subsistence incidence among families ay naitala sa 2.7% sa taong 2023. Ibig sabihin, 27 sa bawat 1,000 na pamilya ay hindi sapat ang kanilang kinikita upang matugunan ang minimum na pangunahing pangangailangan sa pagkain sa taong 2023. Kung ibabatay naman sa aktual na bilang, noong 2023 ay umaabot sa 74,000 ang mga pamilya na maituturing na food poor. May iba pang kalkulasyon ng PSA sa pagtukoy ng food poor, food threshold at ng iba pang elemento para malaman ang poverty threshold. Ngunit kapag nakuha ng iba pang mga datos na ito, maaari nang malaman ang poverty threshold sa pamamagitan ng paghahati ng food threshold sa ratio ng food expenditure at total basic expenditure. Kapag mas mababa ang resulta ng poverty threshold, maisasama ang individual o pamilya sa bilang ng mahihirap o walang kakayahan para makabili ng basic food at non-food na pangangailangan. Paalanan ng PSA, ang pag-alam ng konsepto ng datos ay makatutulong upang tama ang paggamit at interpretasyon ng datos, upang tama ang maiuulat at upang tama ang programa at polisiya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa Pilipinas, may ipinatutupad na batas para sa pagsusuot ng seatbelt. Pero gaano nga ba kahalaga ang pagsusuot ng seatbelt ng isang individual para maiwasan ang fatal o nakamamatay na mga injury
sa isang vehicular accident. Ito ang balita ni Lisel Nael. Ang pagsusuot ng seatbelt ay nakakapagligtas ng buhay. Ilang segundo lang ang kakailanganin upang makapagsuot ng seatbelt ng isang individual, pero dahil sa hindi paggamit ng seatbelt, maaaring magdulot ito ng panghabang buhay na pinsala. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, isang tao ang binabawian ng buhay kada 4 na segundo o 2,000 ang nasasawi sa loob lamang ng isang araw. Sa Pilipinas, umiiral ang Seatbelt Law o ang Republic Act 8750. Sa RA 8750, ang pagbabawal sa mga batang wala pang 6 na taong gulang na paupuin sa front seat ng anumang running motor vehicle kahit na ang mga bata ay naka-seatbelt. Ayon sa World Health Organization, ang paggamit o pagsusuot ng mga child restraint gaya ng car seat at seatbelt ay nagreresulta ng pagbaba ng 70% ang panganib sa pagkamatay ng mga sanggol na nasasangkot sa road crash. Layunin ng batas na mabawasan ang bilang ng injuries at pagkamatay dahil sa road accidents. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng road accidents sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya dapat na mag-ingat at panatilihing nakasuot ng mga protective equipment, lalo na ang seatbelt kung nagmamaneho ng four-wheeled vehicle. Ang seatbelt ay nakakatulong upang maiwasan na yung ulo natin ay dahil sa impact ng pagkakabangga ay maaari kasi, ang chances dito kasi ay maaring humataw o humampas yung ulo natin doon sa windshield o kaya yung katawan natin doon sa manibela. Pinaka-common natin dito is yung tinatawag natin na mga internal organ damage. So pwede yung ating heart, yung ating lungs, especially pagka tumama yan sa manibela o sa amang parte ng sasakyan ay maaaring magkaroon ito ng damage at maaari itong mauwi sa respiratory arrest or maaari sa cardiac arrest. In terms naman sa ulo, maaari tayo magkaroon ng tinatawag natin na TBI or traumatic brain injury. At para naman sa mga first aid tips para sa mga ganitong insidente na maaaring gawin, manood sa programang Lifesaver o pumunta sa Facebook page ng Tulong Muna Bago Balita para sa life-saving tips. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Pilipinas na ang 911 emergency hotline na katulad ng sa Amerika. Line ito ang mabilis na pagtugon sa tawag upang humingi ng tulong ng mamamayan sa anumang klase ng insidente, krimen, aksidente at sakuna. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ibinida ng Philippine National Police ang mabilis nilang pagtugon sa tawag sa 911 emergency at agarang pagresponde sa isang simulation exercise na ginawa sa command center ng PNP. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Sa simulation exercise, isang tawag kaugnay sa nangyayaring holdapan sa isang gasoline station sa Payatas, Quezon City ang natanggap ng 911 operator. Matapos na makuha ang detalye, agad na iniradyo ng operator ang detalye para marespondihan ng pinakamalapit na pulis sa lugar. Tinugon ng mga pulis na nagpapatrolya ang naturang tawag at mabilis na pinuntahan ang hino-hold up na gasoline station. Ang kabuoang proseso hanggang sa pagresponde, umabot lamang ng 56 seconds. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, target ng PNP na makaresponde sa bawat emergency call sa loob lamang ng 3 minuto. I don't want to make it standard, no? But the standard is always at 3 minutes. That's the standard. But remember, iba po yung reaction ng pulis eh. It's not how fast. Kung nakikita nyo, pagka ganyan nangyayari, meron pa rin kami lockdown. That's how efficient the police. Hindi nyo lang nakikita, but there is an automatic response that we have already nagginawa. But ito, pinapakita lang how fast we are, but in a real scenario, mas mabilis pa kami. Yun ang gusto namin. 3 minutes, just ano yan eh. Pero mas mabilis pa in the actual po. At upang mas mapalakas pa ang 911 hotline, makikipagpulong si Secretary Abalos at si Chief PNP sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Fire Protection at MMDA para sa mas mabilis na pagresponde. Ang hinabol pa natin, kung kaya pa namin mas efficient, then we will do that.
Kasi kung nakita mo, ang bilisan namin eh. But ang hinahabol po ng ating not only the PNP, kasi police lang, but the Bureau of Fire, and the next is the ambulance. Ito na po yung next na step natin. We try to interconnect with the different local government units. Sabi ko nga, Metro Manila lang, we have just 80. But kung nagkaroon na po yung Makati, yung Quezon City, yung mga yan, pagka nag-connect na kami, MMDA, LTO, you'll see a better public service po. Base sa tala ng 911 hotline, nasa 50,000 tawag kada araw ang natatanggap nila. Subalit, nasa 500 lamang ang lihitimo. Kaya naman, may babala si Secretary Abalos sa mga prank callers. Babalaan ko kayo ha, yung mga prank calls, alam namin kung saan kayo galing. So please, huwag kayo magpa-prank calls dahil kakasuhan po kayo rito. Yes, with the new system, all those spam or those prank callers, first and foremost, they can identify and they can locate. They will, the prank caller will be able to locate because of the capabilities of the new system, yung ating GPS po. Then yung mga consistent prank callers na nandun, pwede po natin siyang maitag, so hindi na po siya mali-less priority na po siya. Not black, but mali-less priority, sir. Ang 911 system ay mula sa pakikipagtulungan ng isang pribadong kumpanya na siya ring nangasiwa sa 911 system sa Amerika. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng kapatid ng hazing victim na si Darwin Dormitorio na bittersweet ang naging hatol ng korte laban sa 3 dating kadete ng Philippine Military Academy na sangkot sa pagkamatay ng biktima noong September 2019. Ito ang balita ni Dante Amento. Ibinaba na kahapon August 16 ng Baguio City Regional Trial Court Branch 5 ang hatol sa kaso ng pagkamatay ng kadeteng si Darwin Dormitorio ng Philippine Military Academy o PMA noong 2019. Nasawi ang biktima sa loob mismo ng PMA Hospital matapos ang umano'y hazing incident. Guilty sa krimeng pagpatay o murder at hazing ang dating kapwa kadete ni Dormitorio na sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. Pinatawan ang mga ito ng parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Pinagbabaya din sila ng 3 milyong pisong multa bawat isa sa pamilya ng biktima. Ang isa pang dating kadete na si Julius Carlo Tadena ay guilty naman sa paglabag sa anti-hazing law na may kulong din na 40 taon at multang 2 milyong piso. Kaugnay nito, sinabi ng kapatid ni Darwin na si Dexter Dormitorio na bittersweet o magkahalong lungkot at saya ang paglabas ng hatol ng hukuman. Dumating kasi anya ang kanilang tagumpay nang wala na ang kanilang ama. Nabigyan na rin anya ng hustisya ang sinapit ng kanyang kapatid at umaasa siyang mapigil na nito ang pagkakaroon ng mga katulad na insidente ng hazing sa hinarap. Nagpasalamat din ito sa lahat ng nanalangin at sumuporta sa kanilang pamilya kaugnay sa masakit na karanasan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nagpalabas na ng advisory ang Philippine Embassy sa Lebanon kung saan pinapayuhan ang ating mga kababayan doon na lumikas na habang bukas pa ang airport. Ito ay sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa pagitan ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon at pwersa ng Israel. Sa advisory na inilabas ng embahada, pinapayuhan nito ang mga Pilipino doon na iprioridad ang kanilang mga kaligtasan at agad nang umalis ng Lebanon sa lalong madaling panahon. Sa mga Pinoy na nais magpa-repatriate, mangyaring makipag-ugnayan lamang sa embahada at mag-fill out ng form. Habang ang mga hindi naman makakaalis ay pinapayuhan na lumikas sa mas malayong lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Bibiyahe patungong Israel ngayong weekend si U.S. Secretary of State Antony Blinken upang isulong ang pagkakaroon ng isang Gaza ceasefire deal.
Sa gitna ito ng ginagawang hakbang ng Estados Unidos upang maiwasan ang ibayo pang paglala ng tensyon sa rehiyon ayon sa State Department. Target ni Blinken na matapos na ang isang kasunduan ng tigil putukan at release ng mga hostage at detainee sa pamamagitan ng isang bridging proposal. Naniniwala si US President Joe Biden mas malapit na ngayong makamit ang ceasefire sa 10 buwang giyera sa Gaza kasunod ng Doha Talks sa Qatar. Nauwi sa rambulan ang talakayan ng Turkish Parliament kaugnay ng estado ng nakakulong na opposition figure na tinanggalan ng parliamentary immunity. Nagpupulong ang mga mambabatas matapos na magdesisyon ang Constitutional Court ng Turkey na patalsikin sa parliamentary seat si Kaan Atalay, isang lawyer at right activist. Nagsimula ang gulo matapos ipagtanggol ni Ahmet Sik, isang miyembro ng Leftist Workers' Party of Turkey, si Atalay laban sa mga pag-atake ng ruling party lawmakers. Sinugod ito sa rostrum ng dating footballer na si Alpay Öcalan, isang lawmaker sa ruling party. Sugatan naman ang 2 opposition MPs dahil sa insidente. Kailangang ikonsidera ng mga biyahero ang pagpapabakuna laban sa Mpox kung bibisita sa mga apektadong lugar sa Africa. Ito ang updated na rekomendasyon ng European Center for Disease Prevention and Control o ECDC bilang tugon sa outbreak ng panibagong strain ng virus. Inasahan din itong magkakaroon ng ilang kaso ng nakakahawang sakit sa ibang kontinente kabilang na ang Europe. Gayunman, naniniwala ang ECDC na mababa ang banta ng pagkalat nito sa maraming panig ng mundo. Kamakailan lang nang ideklara ng World Health Organization o WHO bilang isang global emergency ang Mpox situation. Inaresto ng Police Regional Office 4A ang 3 pulis na sangkot umano sa pagnanakaw sa isang bahay sa Kawit, Cavite noong Pebrero. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery committed by a band sa ilalim ng Article 295 ng Revised Penal Code, inaresto ng Calabarzon Police ang 3 nilang kabaro na nasangkot sa pagnanakaw sa 2 bahay sa Kawit, Cavite nitong February 2024. Inilala ang mga naarestong suspect at sina Police Senior Master Sergeant John Paulo Mellona na dating naka-assign sa Cavite Provincial Intelligence and Detective Management Unit, Police Senior Master Sergeant Reynaldo Kilit Jr. na dating nasa Cavite Provincial Intelligence Unit at Police Corporal Leonard Pareha ng Laguna Provincial Drug Enforcement Unit. Nauna nang isinailalim sa restrictive custody ang 3 matapos matuklasan na sangkot ang mga ito sa nasabing pagnanakaw. Itong Huwebes, August 15, naisilbi na ang warrant of arrest na ililabas ng Regional Trial Court Branch 120 ng Imo City. Sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng Kawit Municipal Police Station ang 3 nahuling suspect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maghihigpit na ang pamunuan ng Palani Integrated School sa Balud, Masbate sa mga grupong magsasagawa ng feeding activities sa kanilang paaralan. Kasunod ito nangyaring food poisoning sa mahigit 60 mga estudyante ng paaralan dahil sa nainom na expired juice. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Marami sa mga magulang ng mga batang nabiktima ng food poisoning sa Palani Integrated School sa Balud, Masbate ang nangangamba dahil sa naging karanasan ng kanilang mga anak. Nasaan na pong mga mag-aaral ng paaralan ang sinasabing nakaranas na pagkahilo, pagsusukat, hirap sa paghinga matapos makainom ng expired na juice na pinamahagi na isang nagawang feeding activity sa kanilang eskwelahan. Sakit po ang tiyan tapos masuka. Sakit ang ulo. Astad sa kuwa. Tapos daw paano siya sa tiyan mahilab. Pagtapos ko inom sito, nagkadto ako sa guwa. Nagsuka. Ngayon lang nangyari yun. Kanila na nagpakain ng pansit at saka nagpainom daw ng juice.
hindi naman alam na expire na pala yung juice na yon. Yung parang may umaano sa liig niya papunta dito sa tiyan niya, sumasakit ang tiyan niya, sumusuka. Dahil sa insidente, maghihigpit na ang pamunuan ng Palani Integrated School sa mga grupo magsasagawa ng feeding activities sa kanilang paaralan. Before na magtanggap kami ng mga ganyan na mga feeding program, hinga na namin sila ng yung permit signed by the DepEd Top Management at the Division of Masbate bago sila mag-conduct ng kanilang feeding program sa school namin. Siguro maging aware na kami to check the products nga dala nila sa amin bago namin ibibigay sa mga learners namin. That is also for the protection of our learners. So maging aware na kami kasi may nangyari na eh. Maghihigpit na at susuriin ang mabuti ng pamunuan ng Palani Integrated School ang sino bang mga grupo na nagdanais na magsagawa ng feeding activity dito sa kanilang eskwelahan upang maiwasan na ang food poisoning o pagkalason ng kanilang mga mag-aaral. Dito lamang nakarang Huwebes na magsagawa ng feeding activity sa paaralan ng Sangguniang Kabataan official sa lugar. Ayon sa mga guro, 2025 pa nakalagay na expiration date sa kahon ng juice. Subalit June 12, 2024 pa pala ang expiration na nakalagay na mismong Tetra Pak nito. Sinubukan ng UNTV News na kunan ng pahayag ang SK official subalit tumanggi na silang magpa-interview. Kahapon mayroon pang nasa 42 mga estudyante ng paaralan ang hindi nakapasok at pinayuhan ang mga ito na magpahinga muna. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kinikilala ng mga Boholano ang karangalang ibinigay ng weightlifter na si Vanessa Sarno hindi lamang sa bansa kundi sa probinsya ng Bohol sa pagsali nito sa Paris Olympics. Kaya isang hero's welcome ang inihanda ng probinsya na sasalubong sa atleta sa kanyang pag-uwi sa Bohol. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. We do plan to welcome her and give her recognition for making us all proud, especially Boholanos, for her recent performance in the Paris Olympics. Sabik na ang mga Boholano para salubungin ang 20-year-old weightlifter na si Vanessa Sarno matapos ang kompetisyon sa Paris Olympics 2024. Hindi man ito naiuwi ang gintong medalya, panalo pa rin siya sa puso ng bawat Boholano. The representation itself is already a source of pride for all of us because not everyone is granted nor given the opportunity to represent their countries to international and world games such as the Paris Olympics. So yes, kahit hindi siya nakapag-uwi ng medalya, but the mere fact that she reached Paris, she was able to achieve her dream of representing the Philippines. We all share in that success. Dahil ang maipadala pa lang sa Olympics para kumatawan sa bansa, lalo na sa kanilang probinsya ay isa ng karangalan. Lalo't sa kanyang murang edad ay naipakita niya sa lahat ang kakayahan nitong makipagsabayan sa isang maigpit na laban. Kaya naniniwala ang mga kapwa Boholano ni Vanessa na may pagkakataon pa para makabawi sa susunod. Sa oras na makauwi na si Vanessa sa Bohol, isang hero's welcome ang nakatakdang ibigay ng lokal na pamahalaan sa kanya. Ang pagsali ni Vanessa sa Olympics ay nagbigay inspirasyon sa mga kabataan, lalo't siya ay kabilang pala sa 4P's household beneficiary ng Department of Social Welfare and Development. Vanessa actually exemplifies what it is when a person has a dream bigger than herself or himself. Dito natin makikita na isang tao, pag may pagpupursigi, may paniniwala sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos, can really make things impossible possible. No, congrats, and next time, madami pang panahon para manalo sa edad mong yan, 20 years old. Kayang-kaya pa. Let's go for gold. Sa nabot ngayon ni Vanessa, ganun na lamang ang saya ni Liza Halwag, ang naging coach at nakadiskubre kay Vanessa noong bata pa lamang ito, at isa sa mga naging responsable sa paghasa sa Boholana athlete sa kanyang pagsisimula at pagpasok sa mundo ng weightlifting. Ang iyang papaisa na siya sa nakatabang pod niya kay syempre ang bata kung gusto ang imo yung unang istorya ang parents. Tumato nga iyang papa niya siya, sige. Kaya ako lang siya dadun diha during mag-training kay kanang lagi bata magduwa-duwa pa man na from school. Mo to nga na develop jud siya.
Ang tagumpay ni Vanessa ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Lakipan lamang ng tiyaga at pagpupursige at tiwala sa may kapal. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinagigiliwan sa social media ngayon ang bagong kasal sa Laguna dahil sa kakaiba nilang souvenir sa mga naging bisita nila sa kanilang kasal. Bawat bisita ay nagmistulang nag-shopping ng libre sa tinatawag nilang love store, kaya naman bawat dumalo sa kasal ay umuwing nakangiti. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Ngayon sa social media ang kakaibang wedding souvenir ng couple na sila Nino at Yana ng Laguna. Sa halip kasi ng mga nakagawi ang wedding souvenirs, gaya ng mga pang-display, kakaiba at praktikal ang kanilang inihanda para sa mga bisita. Makukulay at fresh na mga gulay. Walang umuwing bitter dahil may kanya-kanya silang bitbit na ampalaya. Panalong-panalo dahil kumpleto ang panggisa, may bawang na may sibuyas pa. At magiging magalang daw ang mga anak na uuwian ng mga nanay at tita na mga upo nila. Hahaba ang buhay dahil gaya ng kanilang mga sitaw. At sing-init daw ng siling labuyo ang pagmamahal nila sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan at nakiisa sa kanilang pagsasama. Enjoy ang kanilang mga bisita sa pagkuha ng mga libreng gulay na pa-souvenir ng bagong mag-asawa. At para lahat makakuha, may nakalagay na noti sa mga gulay kung tig-ilan lang ang pwedeng kunin. Plus, may libre na rin bayong para namang sosyal pa rin ang pagpili ng gulay kahit nakatodo bihis ang mga bisita. Kwento ni Nino, nasa 3 hanggang 5 buwan ang ginawa niyang paghahanda para sa mga itinanim na gulay sa kanilang farm para sakto ang anihan sa araw ng kanilang kasal. Normal na yung pang-giveaways dun sa mga guest na alam po natin kadalasan yung mga pang-display. So para maiba naman, saka gusto kasi namin na maaalala nila sa papakinabangan nila. Mapakinabangan talaga ng mga bisita po namin kasi ang talagang invite po namin doon malalapit po talaga sa amin. So gusto namin mapakinabangan nila. So hanggang sa naisip po namin yon na yung gulay. Ayon pa kay Nino, inspirasyon nilang mag-asawa sa konseptong ito na tinawag nilang Love Store, ang ginagawang free store ng Members Church of God International o MCGI. Sakto naman po, nag-organize din po kasi kami ng free store dun sa church po namin sa MCGI. So, kinuha po namin yung idea po na yon na naglagay kami ng booth dun sa venue, sa isang venue, sulok ng wedding, dun sa venue po namin. Then, nilagay po namin yung mga gulay parang talipapa style. Kahit noong nanliligaw pa lang si Nino kay Yana, mas gusto daw niyang inireregalo yung bunga ng pagpapagal niya. So, nagdala ako ng fruits and vegetables galing sa mga harvest dun sa farm namin. Sakto pa naman noon, meron isang malaking langkang hinog na matamis dun sa amin. Ayon pa sa bagong kasal naman, mainam talaga ang handa at preparado kapag papasok na sa buhay mag-asawa, lalo na't mahal na ang mga bilihin ngayon. Hindi rin nila kailangan na ang lagi mong ibibigay ay dapat bilhin, kundi maaari din mula sa iyong mga pananim. Advice ko po sa mga papasok sa relasyon, maganda po talaga yung sa umpisa pa lang prepared kayo kung ano yung gagawin ninyo. Kasi kami po, pumasok kami sa relasyon, alam na po namin na kung loloobin ng Diyos, talagang serious kami, kung anong kalooban niya, doon na kami humantong talaga sa pagpapakasal. Tapos, kailangan yung ating mga kasama sa buhay, masipag, madiskarte. Ang love story at wedding ni Nino at Yana ay nagpapakita ng halimbawa na maging masinop at praktikal na mag-iiwan sa kanilang mga panauhin ng mas malalim na simbolo ng pagmamahal dahil sa kanilang love story.
Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makalipas ang Memorandum of Understanding ng UNTV, MCGI at Rizal Provincial Police Office, sunod-sunod na ang mga public services ng grupo para sa mga residente sa lalawigan. Kahapon muling nagsagawa ng turnover ceremony para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng liwanag sa kanilang mga lugar. Ito ang balita ni Jolitz Matangat. Nakamulatan ng mga taga-sitio Tilagaan sa San Mateo, Rizal na kapag kumagat na ang dilim, hanggat maaari ay iniiwasan na nila ang lumabas at maglakad sa kalsada. Lalo na kung walang liwanag ng buwan dahil kapag madilim na ang kalsada, alam na nila ang kaakibat nito ay ang panganib na dala ng may madidilim na balak. Ito po kasing lugar na nilagyan natin ay nagkaroon siya ng insidente nung nakaraan na kung saan merong itinapon na patay and merong alleged na muntik na mag-ahasa. Ang office worker na si Cindy kailangan pang magpasundo sa magulang kapag ginabi na ang uwi mula sa trabaho. Sobrang dilim po kasi dito pala since dito na rin po kasi ako pinanganak and lumaki. So nasa tapat ka talaga kami ng bundok and ang dilim talaga. Syempre po pagka pumapasok din po ako sa office dati, umuwi po ako ng madilim na. Ang nangyayari po is nagpapasundo pa ako sa mama ko po or sa papa ko. Para na rin po sa safety ko bilang babae. Sa sitio Mamuyaw, Tanay, Rizal, matagal na ring problema ang madilim na kalsada kapag gabi. Dagdag pa sa hirap kapag tuwing umuulan at tumatas ang tubig sa ilog sa kanilang lugar. Mayroon naman silang nadaraan ng alternatibo pero mapanganib sa gabi lalo na kapag walang dala-dalang ilaw. So, yung yung ilog lang natin, yung malaking ilog, kapag kabahay, hindi talaga kami makatawid doon. So, tsaka yung daanan namin sa gilid, sa side cut, doon medyo namumroblema kami gawa ng makipot yung daan. Halos kulang na lang mahulog yung sasakyan. Ang mga sitwasyon na ito ng ating kababayan ang natuklasan ng Rizal Provincial Police Office sa kanilang regular na pagpapatrolya at pakikipag-ugnayan sa kanilang nasasakupan. Kaya naman, bilang magkatuwang sa pagseserbisyo publiko, ang UNTV at Members Church of God International at Rizal Provincial Police ay sama-samang tumugon sa kanilang hinaing. Nasa 172 solar street lights ang pinagtulungan maitayo sa mga madidilim na barangay mula sa 11 munisipalidad sa lalawigan ng Rizal. Malaking tulong lalo-lalo na doon sa may parte na pinaglagyan ng solar light mula doon sa may bangin. Sa may bangin kasi talaga napakadelikado doon. Kikita nyo doon sa unahan, banda unahan, may bangin doon. Kapag maglalakad kami, pwede kami malaglag doon kung walang ilaw. So, nung nalagyan na ng ilaw, ang ganda na nung aming maliwanag. Yung mga bata na nag-aaral, nag-wifi sa baryo, ay nakakapaglakad sila ng maayos. Malaking bagay po ito na maliwanagan, mabigyan ng ilaw yung madilim na kalsada dito sa Sitio Tilagaan at itong Divine Mercy homeowners. Bukod sa solar street lights, binigyan rin ng mga sports materials ang mga kabataan sa Baras, Rizal. Ito ay upang mahikayat sila na mahilig sa sports at mailayo sa masasamang bisyo at kalayawan. Nagkaloob rin ng communication equipment sa Cardona Rizal PNP. Magagamit nila ito sa pagganap ng kanilang tungkulin lalo na sa panahon ng kalamidad. Pinagkalooban din ng assistive device ang mga kababayan natin nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer. At nasa 400 na free grocery pack sa mga street sweeper at barangay tanod sa Rizal. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. First tranche ng salary adjustment sa government employees ipatutupad na ngayong buwan ayon sa Department of Budget and Management. So it's up to the departments now, agencies, and yung mga lahat ng mag-i-implement ng adjustment para mapabilis yung pag-release ng mga adjustments ito. Retroactive from January, kasama din po ang mid-year bonus. National state of calamity, hindi pa kailangang ideklara sa gitna ng African swine fever cases sa bansa ayon sa Department of Agriculture. No need. It's localized. That hindi naman, it is spreading a bit but not as fast, and mas aware na kasi mga tao ngayon mga yun, no? Kasi nangyari na dati. Ordinansa sa pagbabawal sa paliligo sa baha, nais hilingin ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan. Alam niyo naman, ang cause ng leptospirosis, daga, yung ihi ng daga. And sabi ko nga, dapat talaga mapigilan na yung swimming sa floodwaters. Partial operation ng Clark Valenzuela Line ng North-South Commuter Railway Project, target ng DOTR sa 2027. This depot is now almost 82% complete. No? And we're expecting to finish this by June 2025. Pagpapakawala ng flares ng dalawang eroplano ng China sa ruta ng Philippine aircraft na nagpapatrolya sa Bao de Masinloc noong August 8, kinundina ng Pilipinas. That is already dangerous, very dangerous. Kasi for instance, yung mga flare na yun ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake, or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. Paggawad ng parangal sa Filipino Olympians na sumabak sa 2024 Paris Olympics, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bawat Olympian binigyan ni PBBM ng 1 million pesos, 2 million pesos sa bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas, habang 20 million pesos naman para sa double gold medalist na si Carlos Yulo. Suspended Bamban Mayor Alice Go hindi natagpuan sa farm ng mga tauhan ng Commission on Elections na nagsilbi ng sabpinas sa kanya. Mayor Go may 10 araw para maghain ng kontrasalaysay sa COMELEC. Magandang umaga po! Ay sir! Magandang umaga po! Thank you! Ay magandang umaga po sir! Sir, Police Lieutenant Ernesto de la Tapos po, Police Station po. Dito po kami kasama namin po yung mga COMELEC po ng Region 3 po. Baka pwede po kayo makausap. Hindi po pwede magkano po sir. Bakit po? Lang po kami dito sir. Tuluyang pagtanggal sa pwesto kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go, ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman. Initial siphoning sa karagang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan, isinasagawa na ng Salvar Company ayon sa Philippine Coast Guard. 1.4 million liters na karagang langis ng MTKR Terra Nova planong i-drain sa kapalutangin. Natapos na rin po yung tinatawag natin hot topping. Ito po yung procedure kung saan pre-prepare na po natin yung mga tangke o yung tangke ng motor tanker Terra Nova for the siphoning na po. Pilipinas nakapaghain na ng panibagong note verbal laban sa China kaugnay ng paggamit ng flares ng Chinese aircraft sa daanan ng eroplano ng Philippine Air Force. Provisional deal ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal nais sa isang executive session ng House panel. The department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident. Heroes Parade para sa mga atletang Pilipino na sumabak sa 2024 Paris Olympics, inabangan ng libo-libo nating mga kababayan. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta, nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, maghahain ng apela kaugnay sa dismissal order ng Ombudsman laban sa kanya.
Go sinampahan ng tax evasion complaint sa Department of Justice ng Bureau of Internal Revenue. Ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. At nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagtatransfer ng shares niya na to. Kaya malinaw na may kasong tax evasion. Umano'y pagtanggap ng sobre mula kay Apollo Kibuloy, itinanggi ng National Bureau of Investigation Region 11. Inspeksyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, hindi scripted ayon kay NBI 11 Regional Director Arcelito Albao. Hindi din niya ako kilala. I'm sure kasi wala man ako dito sa Davao naka-assign. And yung sinasabi niyang binibili ko ng pera, paano? Nasa US siya. Mga transport caravan ng manibela at piston laban sa Public Transport Modernization Program, wala nang nagiging epekto sa mga commuter ayon sa DOTR. Nakita naman natin na yung mga previous strikes nila hindi naman masyadong naka-apekto sa ating mga mananakay, no? That only means that yung ating Public Transport Modernization Program is working, no? Hindi naman talaga mararamdaman ni Secretary yan eh. Kasi wala naman siya sa field, no? At inaasahan na natin yung mga ganitong sinasabi ng lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi successful. 2 Malaysian at 18 pang iba pa arestado sa illegal fishing sa Palawan. Mahigit 300 kilo ng mga isda nasabat sa kanilang fishing boat. Rehabilitasyon sa EDSA Kamuning Flyover magpapatuloy kahit binuksan na sa mga motorista. Daloy ng trapiko sa lugar, bahagya ng lumuwag. Actually, 30% na po ang accomplishment natin. Mas marami po tayong gagawin sa ilalim. Tapos na po ang paglalagay ng mga carbon fiber sheet. Ngayon po ilalagay natin yung chain type na restrainers para po masigurado na during malakas na earthquake po ay hindi hihiwala yung substructure sa superstructure po nitong tulay na ito. Aktibong pulis at sundalo exempted na sa drug at neuro test sa pagkuha ng gun license. Ang dahilan po kasi meron naman pong regular na psychological and neuro exam ang member ng for the PNP. I'll speak for the PNP. Meron naman tayong ginagawang regular na neuro examination and drug test. In fact, meron mga random drug test pa rin sa PNP. Kaya parang it will suffice na nag-comply na kami sa requirement ng drug test and PPE. Nasa 100 Davao cops, iniimbestigahan dahil sa umano'y dinoktor na police blotters. We found out also na naagiday mga tawagon na to na mga misreporting. Because of that misreporting or alleged tampering sa police blotters, one of the reasons why na-really pa nga itong mga pipila ka mga hepe. Representative Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang idinawit sa pagpuslit umano ng iligal na droga sa customs. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Vice President Sara Duterte, tinanggap ang hamon na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Yes, of course. Oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado natin lahat, no, na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials, kasama na ako doon. 3 dating kadete ng Philippine Military Academy hinatulang guilty sa pagkamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong 2019. At dating PNP Chief Jesus Bersosa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa manumalyang chopper deal.
at sa salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 10, na nagsasabi, ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.